kalbong-kalbo na ang Rizal. This is one of the causes of the floodings. Matindi ang epekto ng quarrying sa kapaligiran. Lumikha ng diskusyon online ang mga litratong kuha ng Filipino photojournalist na si Ezra Akayan, kung saan makikitang nakalbo ang bahagi ng isang bundok. Hindi kami nakakuha ng kopya ng kanyang mga litrato dahil sa restrictions ng Getty Images. Pero ito ang video ng mga pinag-usapang bundok. Makikita kung paano nakalbo ang ilang bahagi ng isang bundok. Ang bumabalot ditong luntiang kakahuyan, tinapyas. Ang naiwan, ang binungkal nitong itim na lupa na tila pinatag para maging daanan ng mga backhoe at mga truck. Habang ang hukay namang ito napuno ng naipong tubig ulan. Ang itinuturong rason sa pagkakalbo ng bundok, quarrying. Anong epekto ho nitong quarry sa inyo? Pagka ganito po kasing maaraw, maalikabok po. Saka pag umuulan naman po, yung pong daos po ng tubig po, maano po dito. Dito pumupunta siyempre sa inyo. Ano bang pakiramdam pagka pinapasabog ho yung bundok? Ano yun, malakas nakakabingi ho ba? Malakas. Yung ano nga pong bahay sa loob, may bitak. Nabitak dahil dun sa pasabog. Tumututol po kami sa mga ganyang mga quarry. Yan ay malaking pinsalang dinudulot sa mga mamayan. Bukod pa riyan, nawawasak po ang kalikasan. Kitang-kita natin nitong mga nagdaang mga bagyo na napakalaki ng epekto ng pagkasira ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga lugar sa Rizal na hindi naman natural na binabaha ay nakita nating binaha. Yung mga lugar sa Rizal na normal na binabaha, doble na ngayon yung tinataas na Ano nga ba ang totoong epekto ng quarrying sa komunidad? At maging sa kalapit nitong mga syudad? Nitong Huwebes, nagtungo ako ng Angono para siyasatin ang isa sa mga ipinoprotestang quarrying site sa Rizal. Narito po ako sa Angono, Rizal, overlooking ang isang quarrying site na halos 10 taon nang nag-ooperate. Mataas daw pong bundok yan dati. Pero sa paglipas ng panahon at dahil sa maya't maya pinapasabog para makuha yung graba na magagamit naman sa construction, halos napatag na ito. May ilan na po na mga residente, pati nga raw yung munisipyo ng Angono ay nagrereklamo na dahil sa nakalipas pong mga bagyo at mabigat na pag-uulan, lalo pang lumala yung problema ng pagbaha dito sa Angono. Ang pangunahing kinakwari sa bahaging ito ng San Isidro, graba o yung mga batong ginagamit sa pagpapatayo ng mga bahay at gusali. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ang lawak ng operasyon ng quarrying site. Sa drone video na kuha noong 2018, kita pa ang luntiang parte ng bundok. Pero makalipas ang 7 taon, ganito na ang sitwasyon ngayon. Sa hindi kalayuan, may natanaw akong isang gusali na isa palang dating eskwelahan. Ang kwento po sa amin dito, meron dating high school Ang gusali na nandiyan. itinayo taong 2007, annex building ng Dr. Vivencio Villamayor Integrated School. Nung time na yun, yung building naman ay nagagamit pa nung nakuna ng drone namin noong 2018 at wala pa namang activity. Sa kabilang side pa yung kanilang ginagawa Nabakante nung nagka-pandemya, pero hindi na muling nagamit pa ang eskwelahan dahil ang bundok sa likod nito natapyas na.
napakadelikado para sa mga estudyante. Kulang ang mga classroom, pero heto, may isang gusali. Inabandona dahil hindi na ligtas gamitin. May tendency na baka magtulakan yung mga bata doon, malaglag pa doon sa bangin. So pwedeng harangan yun o lagyan i-fence ng mataas para maging safe. So kailangan ng engineering intervention kung magdi-decide na gagamitin pa yung school building na yun. Hindi lang din daw mga estudyante at mga guro ang apektado, pati na ang mga residente na nakatira malapit sa quarrying site. Ang ilan, nag-alsabalutan na. Isa sa mga apektadong komunidad ang Sitio Labahan na nasa baba lang ng quarrying site. So sa malapitan, ganito ho pala itsura nitong quarry site na ito dito sa Angono, Rizal. Isa ho ito matatawag na extractive industry kasi kinukuha yung yaman ng lupa o ng kalikasan para magamit ng tao. Siguro ang sasabihin sa atin, sino ba naman ang may ayaw ng mga material na magagamit sa paggawa ng ating mga bahay at ng ating mga gusali. Ayun lang, makikita mo rin dito sa quarry site kung ano yung masamang epekto nito dun sa mga nakatira rito kasi masama sa kanilang kalusugan yung alikabok na mayat-maya nalilikha nitong quarry site. Bukod dyan yung ingay ng mga makina at ng mga gamit na pang-quarry. Katabi ng bundok, ng quarry site, isang sapa o isang maliit na ilog. Ayun lang, pagka malakas yung buhos ng ulan, dumadaus-dus yung mga na-quarry na material, pupunta dito, nagbabara yung ilog, yung daluyan ng tubig. So, ganito pala yung klase ng graba na nanggagaling dun sa bundok. Di ba may sinasabi ho tayo, konting bato, konting semento, monumento. Kaso ang kapalit naman nito, yung pagkasira ng kalikasan at epekto sa kabuhayan ng mga taga rito. Hello po, kayo po si... Dito ko nakilala ang pamilya ni Luz Biminda. Ang kanilang bahay, nakaharap mismo sa hinuhukay na bundok. Anong epekto ho nitong quarry sa inyo? Pagka ganito po kasing maaraw, maalikabok po. Saka pag umuulan naman po, yung pong daos po ng tubig po. Dito pumupunta siyempre sa inyo. Kaya po hinarangan po nila yan. Sino ba nauna dito? Kayo o sila? Sila. Sila ang nauna. Doon po kasi kami sa may dulo. Tapos? Noong pong dalawang anak ko po, inabot po nung gumugulong na bato. Kaya po, pinaalis po nila kami doon kasi hindi nadaanan po namin. Okay. So, dati na ho kayong taga rito. Nandun kayo sa medyo 14 mataas. years pa lang 14 years. Pero nandun ho kayo sa taas dati. Kaso naabutan din kayo ng quarry doon. Kaya lumipat kayo dito. Ayun lang, naabutan pa rin ho kayo. Dahil naman daw sa alikabok, marami sa kanila nagkakasakit. Anong usual na sakit, Nay? Kadalasan po upo. Ano bang pakiramdam pagka pinapasabog ho yung bundok? Pagka po kasi nagpapasabog sila, pinapaalis po nila kami dito eh. Saan kayo pumupunta, Nay? Doon po sa may banda, doon po sa may dulo. Malakas ba yung pagsabog? Malakas. May warning naman po sila eh. May nagwa-warning. Tapos po, yung pagpasabog parang hindi ko po, ano po yun. Parang malakas hindi naman nakakapingiw ba? malakas. Yung ano nga pong bahay sa loob, may bitak na. Nabitak dahil dun sa Ang pasabog. non-government organization o NGO na Bayan Rizal at ang samahan ng environmental advocates na Protect Sierra Madre, mariing tinututulan ng quarrying sa Rizal. Yan ay malaking pinsalang dinudulot sa mga mamayan, lalong-lalo na po ang vulnerable, yung mga malarita. Kaya total po kami dyan. Bukod pa riyan, nawawasak po Maliban ang sa Angono, kalikasan. maraming bayan sa Rizal ang meron ding quarry sites. Katunayan, sa buong probinsya, 30 quarrying operations ang rehistrado. Pangalawa, sa pinakamarami sa Pilipinas. Ang nanguna sa listahan, Cebu. Ayon sa datos ng MGB, taong 2022, umabot sa
1.3 billion pesos ang mineral output and sales value ng probinsya ng Rizal. Ang Rizal ho kasi ay strategic na lugar para pagsagawaan ng pagmimina at pagkakwari dahil karatig lugar niya ang Maynila na kung saan napakaraming demand sa construction supply. Pati Pero na rin ang nakababahala urbanization sa kaso ng Rizal, karamihan sa quarry sites nag-ooperate sa ilang bahagi ng Sierra Madre Mountain Range na itinuturing pamanding backbone of Luzon o tigasalag sa mga bagyo. Ang resulta ng quarrying, kalbong mga bundok. Dahil nga nagkakaroon ng mga pagkasira, yung mga bagyo na dumadaan ay unang humahampas doon sa mga nasirang mga parte o bahagi ng Sierra Madre. Kaya malaki rin yung nagiging epekto doon sa mga adjacent na mga komunidad, lalong-lalo na sa mga komunidad ng mga magsasaka at mga katutubo dito sa probinsya ng Rizal. At ang epekto nga nito nararanasan sa tuwing may dumadaang malakas na bagyo. Matapos magka-landslide at lumubog ang ilang lugar sa Rizal, nung humagupit si Bagyong Ulysses taong 2020, sinuspinde ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources ang ilang mga quarry site sa Rizal. Yung mga quarrying kasi parang lumalabas doon yung mga sediments because of the heavy rains, bumaba doon sa river at talaga naging shallow na yung river doon. Pero kalaunan, nagbalik operasyon din ang mga ito. Isa siya sa mga nakaka-apekto sa pagbaha pero hindi siya yung main factor sa pagbaha. Maliit lang yung percentage ng laki area ng quarry operation kumpara sa laki ng watershed ng Marikina River. Ang pagbaha muling naulit nito lang nakaraang buwan. Pero sa pagkakataong ito, pinalala pa ito ng pag-apaw naman ng Angono River. At ang itinuturong dahilan kung bakit ito nangyari, mga debris o material na galing sa quarry site na bumara sa ilog. Yung ibang part ng lupa is pupunta rito sa part namin. So tuwing tasapit ng tag-ulan talaga, tumataas yung level ng tubig. Kami yung pinaka-affected talaga dito. Umaapaw ito, walang ibang pupuntahan, kundi yung mga water tributaries, which is primarily yung Angono River. Dinadiretso namin every year to maintain yung containment capacity para hindi mag-overflow. So may mga shield kami na nakukuha. Dahil sa mga problema na dulot ng quarrying operation, tutulan po natin ang mga ahensya na nawawasak at napanira sa kalikasan. Kaya lumalakas ngayon ang panawagan na ipatigil ang mga ito sa probinsya ng Rizal. Bagay na sinigundahan ng LGU o ng lokal na pamahalaan ng Angono. Yung po mga nakikita ng mga mining activity dito sa bayan ng Angono, ang munisipyo po ay simula't-simula ay meron ng pagtutol dito. Hindi po talaga dapat ang quarry dahil ito ay nagwawasak talaga sa ating kalikasan. Kung marami ang tutol, bakit patuloy ang pagbibigay ng permit sa quarrying companies? Ang kapangyarihan po ng munisipyo naka-confine lang sa local government code. May mga national laws po na umiiral na hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating pamahalang bayan. Ang permit sa pagmimina, ito po ay permiso na kapag 5 hektarya ang lupa na imimina, ito po ay sa provincial government. Kapag mataas po sa 5 hektarya, ito po ay sa national government na through the DENR, MGB. Nagpasa na ng moratorium o kaya ordinansa sa pagpapatigil ng small-scale mining simula pa noong 2013. Sumulat na po kami para ipatigil ang lahat ng ito. Unfortunately, ang desisyon ng korte, walang kapangyarihan ng LGU upang ipasira ang mining dito sa ating lalawigan at nasa DENR ang kakayahan nito. Kinuha namin ang pahayag ng DENR na siyang nakakasakop sa MGB o Mines and Geosciences Bureau ang sangay ng gobyerno na nagbibigay ng permit para sa quarrying operations. Merong mga batas kasi tayo na pinapayagan ang kahit sino man na Pilipino na mag-apply ng pagmimina sa ating bansa. Subalit ito ay dapat responsible mining. Dapat may kaakibat na pag-aaral patungkol sa pag-iingat sa kalikasan sa
kapaligiran kung saan ilalagay o kung saan magmimina. Pagka may mga violations, na-check na agad. As of 2024, mining companies dito sa Rizal, they are all compliant. Dagdag pa ng DENR, may mabubuting na idudulot naman daw ang quarrying operations. May mga iba't ibang gamit ang mga materials na kinukuha sa pagmimina. Yung mga developments natin ngayon, paano natin masusustain kung wala tayong mga aggregates, mga simento, at mga iba pang mga bato na ginagamit para magkaroon tayo ng mga land developments. Hindi na tayo kailangan mag-angkat pa sa ibang bansa. Isa rin ito sa nagiging source of employment ng mga tao sa kapaligiran niya. Kung ayaw natin ng quarrying, saan tayo kukuha ng panggawa ng mga bahay at mga gusali? Ano ho masasabi niyo doon? Dapat magpumili po ng lugar na hindi naman talaga malapit doon sa kung nasaan naroon ang mga komunidad. Magtalaga sila ng lugar na pwedeng pagkunan ng mga bato na kailangan sa construction sa infrastruktura. Sa gitna ng aming pag-iimbestiga, nalaman ng aming team na ang quarrying site sa tabi ng isang pampublikong eskwelahan, wala di umanong quarrying permit. Nagpalabas kami ng cease and desist order sa kanila dahil ang sabi namin, anong authority nyo para maggawa dyan? So it turned out na yung ginagamit nila, yung ginagawa nila activity doon is development ng subdivision. Na yung nakikita na mukhang quarry is incidental doon sa kanilang activity to alter the topography ng lupa. May hawak sila na development permit na in-issue pa 1990s pa ng HLURB. At mayroon rin silang ECC na in-issue 1994. Hindi quarrying permit, sa development permit. Such activity na medyo makikita mo nga, tinitibag yung bundok siguro, napapansin ng mga tao, pwede nilang pag-isipan nga ng quarrying yung lugar. Mahirap kasi yung mga nakatambak yung mga material sa isang lugar. Dinadala yan downslope hanggang doon sa kapatagan. Yung pagde-deny na ito ay uri ng quarrying, malinaw na hindi totoo dahil nakikita natin yung systemic process ng pag-extract. Meron silang makina na nagdudurog pa ng mga graba, no? Meron silang mga vehicle na ginagamit sa pagtatransport. Hindi siya aksidente. Kung yan ay gagawing subdivision, edi sana nakakakita tayo ng mga signs na yan ay gagawing subdivisions, katulad ng mga advertisements malapit dun sa lugar. Kung sakaling mapatunayang quarrying nga ang ginagawa nila at wala silang pinanghahawakang quarrying permit, definitely, pahihintuin sila. Kukumpiskahin yung mga aabutang mga materials na nakuha nila and then sasampahan ng kaso kung sino man ang responsibilidad doon sa pagmimina na yun. Yung mga naranasan nating pagbaha, landslide, hindi na po bago ito. Millions of years nangyayari na po ito sa atin. Nagbabago lang ng intensity or magnitude. So it's very important siguro na mag-adapt tayo, maging handa tayo, yung mga future infrastructures natin ay dapat well adapted na dito sa situation natin. While we are doing yung mga mitigations na pwedeng gawin. Sinasabi nga na new normal ng administrasyon, pero hindi tayo naniniwala na ang mga sakot ng nararanasan natin sa mga nagdaan ay bagong normal dahil ito ay mga trahedya na totoong gawa ng tao. At nakikita natin na ang quarrying ang isa sa maraming dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng casualty, nagkakaroon ng pinsala sa ari-arian. Hindi yan dahil sa natural na malakas ang mga bagyo. May mas malalim pa na pinagmumulat at yun nga yung malalim na paghuhukay sa mga bundok ng Sierra Madre dito sa Rizal. Tinawag nga po yan na Sierra Madre bilang ina ng mga bundok, napakalaking bundok niyan. Depensa po yan sa kalikasan na siyang sumasangga sa panganib sa mamamayan. Mahabang panahon na po ang pagtatanggol ng Sierra Madre sa mamamayan. Ngunit bakit nila winawasak? sa bawat batong nahuhukay, may kabuhayan at mga istrukturang nabubuo. Pero may kalikasan ding nawawasak, mga buhay na napeperwisyo at hanap buhay na nasisira. Huwag nating hintayin tuluyang gumuho ang mga bundok bago natin mapagtanto na sa huli, ang epekto at pinsalang naidulot nito sa atin rin ang bagsak. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.